Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Tuloy pa rin ang pagsisiwalat ng mga resource person hinggil sa mga sangkot di umano sa malaking anomalya sa mga flood control projects sa Blue Ribbon Committee hearing ng Senado. Una ng pinangalanan ni Bryce Hernandez, sina Senator Jinggoy at Villanueva na umano'y kabilang sa nabigyan ng 30% na kickback sa mga project ng DPWH, particularly sa 1st District ng Bulacan kung saan mostly ng mga ghost projects matatagpuan. Kalaunan ay nagbigay na rin ng salaysay si former District Engineer Henry Alcantara at inamin ang umano'y pagbigay ng kickback kina Villanueva at Jinggoy. At ang latest resource person na nagsiwalat ay ang dating DPWH Undersecretary na si Robert Bernardo kung saan sa kanyang sinumpaang salaysay ay ilan pang mga senador, kongresista at Commission and Audit Officer ang kanyang pinangalanan na nabigyan di umano ng 30% na kickback. Sinas Escudero, former Senator Revilla, Nancy Binay, former House Appropriation Chair Zaldico, Sonny Angara ang umano'y nabigyan din ng porsyento na pinalaga naman ni Nancy Binay at Escudero. Anila, ito'y pawang pamumulitika at kasinungalingan. Patutunayan di umano ni Escudero na walang katotohanan ang mga bintang na ito sa korte. Samantala ay marami ang nagulat sa iprenesenta ni Senator Marcoleta na personalidad na umano'y may alam sa pagdideliver ng male-maletang pera sa mga bahay ni Zaldico at Martin Romualdez na dating House Speaker. Isang dating Philippine Marine soldier ni si Orly Rigala Godeza ang naglahad ng kanyang alam na delivery ng 7 hanggang 8 maletang pera ilang beses sa isang linggo sa umano'y mga bahay ni Zaldico at Martin Romualdez. Na pinalaga naman ni Romualdez at sinabing wala siyang natanggap na pera mula sa mga kickback ng mga flood control projects ng bansa, ngunit lumalabas na hindi umano pumirma o pineke lamang di umano ang sinumpaang salaysay na pinanotarized sa nakalagay na abogado na pumirma dahil tinanggihan nitong siya ang pumirma, na binalaan naman ni Senator Marcoleta na ipapadisbar at kakasuhan dahil sa hindi pag-amin na siya ang nagnotarized ng sinumpaang salaysay ni Guteza. Sa ngayon ay hindi na di umano makontak at mahagilap itong si Orly Guteza. Hindi din ito sumipot sa DOJ kahapon nang ipinatawag ito ni DOJ Secretary Rimulya para sa magiging hakbang upang mapasa ilalim ito sa Witness Protection Program ng gobyerno. Guteza, Orly Guteza, yung nakikita nyo dyan sa kanan. O yan, yan nakataas ang kamay. Yan ay testigo na nag-appear sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, September 25. Kaya yan si Guteza, testigo yan na biglang nag-appear kahapon. Wala sa nakalista ng mga mag-a-appear ng testigo. Yan si Guteza. Mga kabunyog, wala yan. Wala yan sa nakalista. Kaya lang, ininsist ni Marcoleta. Ininsist ni Marcoleta na pagsalitain itong si Guteza. So, siyempre, si Ping Lacson naman, masyado na silang nagkikiskisa ni Marcoleta. O sige, pagbigyan natin yan. O sige, pinagbigyan. Pinagbigyan. Kasi lagi na, alam nyo naman, lagi nang nagkikiskisan itong si Marcoleta sa si Lacson. Pero dahil si Lacson, wala namang problema kay Lacson. Kasi inaakusahan si Ping Lacson, pinoprotektahan daw sila Romualdez, sila Zaldico, si PBBM. O kaya, para hindi mag-isip si Marcoleta ng ganon, ito namang si Marcoleta parang nakakuha ng star witness laban kay Romualdez, ano? Ang gusto talaga nilang idiin dito si Romualdez. Ang gusto nilang idiin si Romualdez, mas hindi pa si Zaldico. Kasi si Zaldico, ang dami ng testigo laban kay Zaldico eh. Si Bryce Hernandez, si dating District Engineer Alcantara, tapos pati si dating DPWH Yusek Bernardo, pati si Diskaya. Ano na yan eh? Kumbaga, talagang si Zaldico, hindi na kailangan ang testigo dyan. Nag-uumapaw ang testigo. Pero, syempre, sa parte nila Marcoleta, mga DDS yan, Duterte yan, hindi lang talaga si Zaldico ang gusto nila na mapanagot. Actually, ang gusto talaga nila, Romualdez. At kung kailangan pa, hanggang sa Malacanang, si PBBM. Yan yung gusto nilang tumbukin dyan. Syempre, anti-Marcos yan eh. So, ngayon, dahil wala silang nakukuhang ebidensya, testigo laban kay Romualdez, naghanap sila. Ito ngayon ang nakuhang testigo. Itong si
Gutesa. Kasi dati daw ito umanong security consultant ni Zaldico. O yan yung ano dyan. No? Kumbaga dahil security consultant ito ni Zaldico, si Zaldico naman malapit kay Romualdez, so anumang pinaggagawa ni Zaldico na may kaugnayan kay Romualdez, ay alam nito ni Gutesa. Yun yung assumption dyan. Parang ganun yung connect. Ang trabaho di umano nito ni Gutesa, sila yung nag-i-escort. Kasi dating Marines ito, dating sundalo. O ngayon, sila yung nag-i-escort doon sa mga van na kinakargahan ng pera. At nag-testify itong si Gutesa na pumunta sila sa bahay ni Romualdez doon sa Forbes, sa McKinley, sa Taguig. May dala-dala silang maleta ng pera, 35 na maleta, 48 million bawat maleta. Galing yun kay Zaldico. Parang ang lumalabas, ay di ba sa mga nakaraan, mali-malitang pera ang dumarating kay Zaldico. Ang pinapalabas dito, hindi lahat yun kay Zaldico. Actually, dun sa 46 na maleta, 11 na iwan kay Zaldico, yung 35 papunta kay Romualdez. Yan ang testimonya nito ni Gutesa. Ano ang kredibilidad niya? Security siya. Security consultant ni Zaldico. Inutusan sila ni Zaldico na i-secure yung pagbiyahe ng mga maleta. Ang tawag nila dun sa maleta, basura. Pero may nakalagay dun na amount sa bawat maleta. So ngayon, ang ginawa ni Marcoleta, hindi pinaalam kay Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na mayroon siyang testigo. Na mayroon siyang testigo. Kumbaga, surprise witness ito ni Marcoleta. Ngayon, para maging mabilis, bago pina-appear sa Senado, itong si Marcoleta, ay si Gutesa, pinagawa na ng affidavit. Ang Tagalogin natin, ang sworn affidavit, sinumpaang salaysay. Ano ba ang ibig sabihin ng sinumpaang salaysay? Ito, ililinaw ko sa inyo ito mga kabunyog, mga kababayan, Ano ba ang sinumpaang salaysay? Ganito yan. Sa aming mga abogado, hindi kami lahat ng abogado nagnunotaryo. Ako, hindi ako nagnunotaryo. Bakit hindi ako nagnunotaryo? Precisely, maraming nadidisbar sa pagnunotaryo. Ayaw ko nang magnotaryo kasi maraming problema sa notaryo eh. Maraming problema sa notaryo. Ano ang problema sa notaryo? Ito, halimbawa, mayroon kang kaibigan, lumapit sa'yo, ipapakiusap sa'yo, attorney, pwede mo bang inotaryo ito? Sasabihin sa'yo, attorney, pwede mo bang inotaryo ito? Ano yan? Deed of sale. Nagbentahan kami ng lupa nung kaibigan ko. Ang problema, wala siya nasa nasa Dubai na siya Nagtatrabaho na doon. Sabi ko, paano yan? Sige na, attorney, notaryuhin mo naman to. I-antidate lang natin, palalabasin natin yung mga pitsa na nandito pa siya sa Pilipinas. Ngayon, ano ba ang papel ng notaryo? Publiko, public notary, notary public. Ang notary public, ang nagsisertify na yung gumawa ng dokumento, yung nakapirma sa dokumento, ay nag-appear sa kanya. At tinanong niya, ikaw ba? Halimbawa, yung linapit sa akin, halimbawa, papatunayan ko doon na yung nagbenta ng lupa, ikaw, talaga bang bininta mo ang lupa mo sa ganitong halaga? Ikaw, binili mo talaga ang lupa niya sa ganitong halaga? Oo, okay. Sige. Alam niyo ba itong nakasulat dito sa dokumentong pinirmahan niyo? Oo, sige, okay. Sige, pirma kayo sa harap ko. Tapos ako na ngayon ang magnunotaryo. Ibig sabihin, papatunayan ko na yung mga nakapirma doon, nakaharap ko, pumunta sa akin. Kilala ko sila. Kung hindi ko man sila kilala, personal, pinakita nila yung mga ID nila na sila yan, sila yun. Yun yung ibig sabihin ng notaryo. Kumbaga, ito pakinggan ko kayo ng notaryo para mas maintindihan natin ano bang ibig sabihin ng notaryo. Ito yung affidavit ni Orly Regala Gutesa. Siya yung nagsasalaysay. Tingnan niyo sa baba, di ba? Nagsasalaysay. Ngayon, ang notaryo diyan, ganito ang sinasabi niyan. Ayan, kita ko sa inyo. Yan yung notaryo sa baba. Ibig sabihin, yung notaryo walang pakialam doon sa sinasabi ni Orly Gutesa doon sa taas, kung ano man ang sinabi niya, kanya yun.
Walang pakialam doon ang notaryo. Tingnan niyo yung nakasulat sa baba kung ano yung sinabi ng notaryo. Ayan. Ito yung notaryo sa baba. Basahin natin ha. Ano bang nakana? Sinumpaan at nilagdaan sa harap ko ngayong ika-24 ng Setyembre 2025 sa Manila City at ipinakita sa akin ng nagsalaysay ang kanyang LTO driver's license number N26-11-014735 bilang patunay na siya ang nagsalaysay at pumirma sa sinumpang salaysay na ito ay kanyang ginagawa ng kusang loob at walang nagpwersa sa kanya para gawin ito. So ang nakapirma, Attorney Pichi, Rose Espera, Notary Public. Okay? So, ibig sabihin, ang sinisertifayan lang naman ng notaryo publiko na una, sinumpa na itong si Gutesa ay pumunta sa kanya, nagsumpa sa kanya, at naglagda mismong sa harap niya. Kailan? Ika-24 ng September. Ibig sabihin, kung nag-appear nung 25, day before. Saan? Sa Manila City. Ibig sabihin, dun nagnunotaryo itong si Espera. Sabi ni Espera, hindi niya kilala si Gutesa, pero ipinakita ang kanyang driver's license. Bilang patunay na siya nga ang nagsalaysay. At pumirma sa salaysay na yon. At tinanong niya, talaga bang ginawa mo ito ng kusang loob? Walang nagpwersa sa'yo? Opo. O sige, pirma na. Yan ibig sabihin, yan yung sinisertipayan ng notaryo. Okay? Yan lang actually, yan lang naman ang sinisertipayan ng notaryo. Huwag po nating isipin na yung notaryo ay napakalaki ng papel niyan. Hindi naman po. Hindi naman. Kaya sasagutin ko na yung tanong. Dahil ba peke yung notaryo, ibig sabihin yung dokumento wala nang silbi, wala nang saysay? Ang iba, ang sabi niyan, scrap of paper na lang yun. Hindi naman po. Mali din yung ganong pagtingin. Mali din po yung ganong pagtingin. Ito ha, fair lang tayo ha. Ibig sabihin lang noon, kung hindi pala sino ba yung Espera ba yon? Yung abogada na tingnan ko nga. Kasi naglabas ng statement nga itong si Espera, yung Espera ba yon? Ito yung kanyang portion ng kanyang sinabi. Sabi dito, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. The use of my name and notarial commission, ito bang sinabi niya? Yan, sa baba. The use of my name and notarial commission in connection with the said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar and a commissioned notary public. Attorney Pichi Rose G. Espera, September 25, 2025. So, kumbaga, sinasabi nung nagnotaryo, hindi ako ang nagnotaryo niyan. Hindi ako ang nagnotaryo niyan. Hindi ko yan inotaryo. Kinukuri ko, hindi ako ang nagnotaryo niyan. Ngayon, ang tanong, kung hindi siya ang nagnotaryo niyan, sino ang nagnotaryo? Sa totoo lang, ganito yan mga kabunyog. Sa ganito yan. Sa aming mga abogado, ko kasi hindi nagnonotaryo. Pero ang mga abogadong nagnonotaryo, may staff yan sa opisina niya. Pag may umakyat doon na gustong magpanotaryo, usually naman kung ganyan lang naman ang mga sinumpaang salaysay, mga affidavit of loss, 'di ba? Yung nawala yung lisensya mo, kukuha ka ng bagong lisensya, ang tawag doon affidavit of loss. Papanumpain mo na naman yung usually yung staff ng abogado, yung sekretarya niya, yung staff niya doon sa opisina, siya na ang nagnonotaryo niyan. Ibig sabihin, tinatatakan na lang yan, hindi naman maselan itong dokumentong to. Ganon yung ibig sabihin, posible bang hindi si Espera nga ang nagnotaryo nun? Posibleng hindi. Pero posible rin na staff niya ang nagnotaryo nun. Posible rin staff niya yun. Ibig sabihin, kasi naman yan, may seal yan, tapos may document number, yun?
Posible kasi na nagmamadali na sila Marcoleta. Ang nag-produce ng book ng ano na yun, ang sabi ni Marcoleta, ang nag-produce ng testigo na yun ay si dating Congressman Mike Defensor. Oh, sabi ni Marcoleta, itong si Orly Gutesa ay na magtitistigo sa pamamagitan ni dating Congressman Mike Defensor. So ngayon, alam nyo, kapag nagnunotaryo kasi lalo't nagmamadali na, naghahanap na yan. Sino bang pwede magnotaryo na ano? Huwag na nating papuntahin si Orly doon. Huwag na papuntahin. Maabala pa yan. Sige na, dalhin nyo na yan kung sino pwede magnotaryo. O tapos sasabihin na limo ng staff. Yung kaibigan ko nandun, staff yun ni Attorney Spera. Magnonotaryo yun, kaibigan ko yun eh. Siya naman halos pumipirma doon. So pinapunta doon sa opisina ni Attorney Spera. Yun, ninotaryo naman ng staff ni Attorney Spera. Pwedeng ganyan yan mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan ang nangyari diyan. Nagmabilisan na silang gumawa ng notaryo. Ibig sabihin, mabilisan na nilang pinanotaryo kasi 25 mag-a-appear na yung si Gutesa. Para i-recognize si Gutesa dun sa hearing kasi questionin na naman 'yan. Di sige, inotaryo na yung sinumpaang salaysay niya. Kaya nga, kahit siguro yung nakalagay doon sa notaryo ay sa salaysay ni Gutesa, hindi niya alam. Kaya nga may mga nagko-comment, parang mas kabisado pa ni Marcoleta yung laman nung sinumpaang salaysay ni Gutesa kaysa kay Gutesa mismo. So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, may silbi ba yung mga sinabi ni Gutesa doon sa Senado? Ito sa totoo lang tayo. Sa totoo lang tayo, hindi naman ibig sabihin na piki yung notaryo. Hindi naman ibig sabihin na piniki yung notaryo ay wala nang silbi yung mga sinabi ni Spera. Ano naman po yan eh? Basahan ko kayo ng desisyon ng Korte Suprema tungkol sa mga notaryo-notaryo na yan. Ganito po ang sabi ng Korte Suprema. A defective notarization will strip the document of its public character and reduce it to a private document. Consequently, when there is a defect in the notarization of a document, the clear and convincing evidentiary standard normally attached to a duly notarized document is dispensed with, and the measure to test the validity of such document is preponderance of evidence. Yan yung case ng Requena versus Erasmo. So ilinaw natin ano ang effect kapag defective ang notarization? Anong nangyayari sa document? Hindi naman yun scrap of paper. Mali naman yung ganun. Sa totoo, hindi. May bisa pa rin yun, pero private document na lang siya. Hindi na siya public document. Ibig sabihin, parang ikaw, si Gutesa, sumulat siya ng kanyang nalalaman, sinulat niya, private document yun. Tama ba itong isang sinabi ni Engineer Alcantara na sina Engineer Hernandez ang may ghost project pero kayo daw mayroong mga negosyo? Kasi umamin kayo sa may mali kayong ginawa. Sabi nyo, quote, hindi ako naging matatag at tapat sa pagtupad sa tungkulin. So ano po yung mga maling iyon? You deny only ghost projects pero you admit wrongdoing. Tama po? Yes po, Mr. Chair. Unang-una po yung aking deklarasyon kay Congressman Zaldico na tumanggap po ako ng sinasabi ni Alcantara, ni Engineer Alcantara, ng 1% doon sa kwan. Pero hindi ko po makumpirma kung ano. Basta tumanggap po ako doon. Hindi ko po alam na ang halaga. Ang iba naman po, yung mga proyekto na hinawakan niya ay dumaan po sa akin. Parang nung kinuha ko po yung listahan sa kanya, ay ipinasa ko po sa nagpondo. At the same time po, nung dalin po niyang ang pera, ay binigay ko po doon sa mga tao na kausap ko. So yun po yung ako po ay umaamin na naging instrumento doon sa mga pagkakataong yun.
Okay, Yusek, pero I hope pwede kayong maging mas forthright sa mga huling tanong ko sa inyo dahil di naman ako makapaniwala na ang isang inhinyerong umabot sa mataas na antas ay hindi maalala kung 1% nga ba or more or less. So please be forthright sa committee ito hanggang sa huling mga tanong ko. Mr. Chair, I confirm po the 1% na sinasabi niya kasi sinabi po niya sa akin na mayroong 2% yung ilalabas ni Mr. Zaldi ko, ni Congressman Zaldi. So sabi niya sa akin, boss, hati na tayo sa 2%. So yun po ay, kumbaga, pagka po nagbibigay siya, sinasabi po niya ay 1% yun nung pondo ni Congressman Zaldi. So yun po, Mr. Chair, ay inamin ko po yun na akin pong natanggap. Ngayon po, Yusek, yung inamin nyo pong katiwalian, whether itong 1% or yung iba pang ma-establish ng komite, hindi lang po yan sa Bulacan na nangyari, di po ba? Nangyari rin po yan sa ibang mga lugar na hawak ninyo. And I mean, kasi sabi nyo po, Luzon kayo mula Region 3 hanggang 5 at Visayas, so Region 6 hanggang 8. So yung ganito pong mga katiwalian, nangyayari din po ba sa ibang mga lugar na iyon? As far as me is concerned po, Mr. Chair, hindi po ako ang doon. Ito lang pong kay Alcantara ang kamukha po na nakalagay sa aking affidavit ay kinumpirma ko po na ito po'y talagang inaamin ko na sa mga pagkakataong ito ay ako po'y naging instrumento doon sa transaksyon na inano po sa kay Engineer Alcantara. Sa iba pong mga probinsya ng Region 3, bukod sa Bulacan, nangyayari din po ba yung ganitong mga katiwalian? Hindi ko po kayang sagutin yun, Mr. Chair. Sorry po kasi hindi po ako nakakaalam doon sa mga lugar na yun. Sa Region 4A po ba, nangyayari din yung ganitong mga katiwalian? Ako po, usually, ang naririnig ko lang po, hindi ko po kumpirmado, ay siyempre po pagka po ang mga proyekto ay nasa district. So district engineer po at mga representative po yung magkakausap dyan. Hindi ko na po alam kung anong detalye ng kanilang usapan. Yun po, Mr. Chair. Yung sa Region 4B po, bukod sa Mindoro Oriental at Occidental na tanyag na finiture ni Chairman Ping sa kanilang privilege speeches, nangyayari din ba sa ibang mga lalawigan ng rehiyong iyon? Mr. Chair, parang ang ko po ay hindi ko naman po masabing pero tingin ko po nangyayari po yun doon na meron din ganyang transaksyon. Saka ko na lang itatanong yung Region 5 hanggang 8 kasi may isang kulang na lang ng 1 minuto natitira sa akin. Huling tanong na lamang po, Mr. Chair, kay Yusek Bernardo. Ayon sa isang interview kay dating DPWH Secretary Babe Singson, nagulat siya nung nabalitaan nila na biglang naging ASEC at Yusek kayo pagkatapos nung kanyang term. Supposedly, nag-outrank kayo sa ibang mga career officials na nauna sa inyo sa department. So, tama po ba nung 2016 kayo ay ni-rehire bilang ASEC at nung 2019 naman kayo ay na-promote bilang USEC? Tama po? Mr. Chair, ako po nung naging Assistant Secretary, I was on secondment in the City of Manila. So, ang tingin ko po, kasi po naging district engineer po ako for almost 10 years at naging ARD po ako ng 3 taon. So, yung pong stint ko sa Manila ay I can consider po as kung hindi man po equivalent ng isang regional director ay tingin ko po ay malapit doon sa experience na yon bilang civil engineer na naging city engineer po ng Maynila. So, ako naman po yung nag-apply as assistant secretary noon, nag-apply po ako and it so happened po na na-qualify po ako as assistant secretary. So, ako Sino po, pong nag-recommend sa inyo maging ASEC noong 2016? I think during that time, I applied in the department, hindi ko na po maano, pero doon po kasi nung ako po yung naging na-appoint na assistant secretary, that was, I think, August na po ng 2016, Mr. Chair. So, but yung pong sinasabi ni Secretary Singson ay
aware naman po siya sa aking stint sa department kasi ang tingin ko po, kamukha po nung 2012, I think, when I was the Assistant Regional Director of Region 4A, he was the one who recommended me for the CESO 4 position. Nagkaroon po ako ng rank noon from his recommendation as CESO 4. So siya po yung, he sent a letter po with my good performance to the CES board, wherein afterwards, I was appointed as a CESO 4 po, as a career CESO 4 official. So, Yusek, huling tanong ko na lang, so please make it your answer worth it. Sino pong nagrekomenda sa inyo nung August 2016 at sino naman nag-back sa inyo nung 2019 nung kayo'y naging Yusek naman? Mr. Chair, I would like to, na yung Assistant Secretary, nag-apply po ako noon sa department. Hindi ko na po maano noon kasi alam po ni Secretary Singson yan na while I was on secondment with the City of Manila, I usually talk to him and tell him na, Mr. Secretary, ang ano ko po ay sa DPWH. Kaya lamang po noon, ang sabi po niya sa akin ay tulungan ko si Mayor Erap, tulungan ko na rin po Tungkol dito. Hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So par, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo. Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, Mr. Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi. Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? Wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi O kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila. Pero malamang hindi na ako nila sasagutin, Your Honor. Paano mo nalaman yan? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayon ka lumantad? Hindi ko pa man nasubukan, Your Honor. So hindi mo ba alam kung makukontak mo sila? Hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala. Engineer Bernardo, kasi nung makita ko nga yung sumbong sa Pangulo na ang ginawang basihan ay yung MYPS, alam ko kasing merong PCMA. Nagpatulong din ako sa mga ibang kakilala natin at sa aking pagsisiyasat, nakakita talaga ako ng mga ilang bilang ng flood control projects. Talagang merong discrepancy ang mga coordinates. Merong isa na 67 meters doon sa map, yung length niya. Meron namang 150, merong 445. Ang ibig ba sabihin nun yung actual at saka yung sa MYPS, kung halimbawa 400 meters ang diferensya, di ba very, very significant? Masyadong malayo, hindi ba? Yes po, Mr. Chair. At sa ganong kalagayan, maaari nating sabihin na pati yung opisina ng Pangulo na misled dun sa pagkakabigay sapagkat yung MYPS hindi naman siya masyadong reliable. Tama po? Agree po ako, Mr. Chair, kasi yung MYPS po, planning lang po yun Hindi naman po yun yung... Yun nga, karaniwan yung MYPS, halimbawa, pagka NEP, magsisimula na yung mga preparatory dyan activities, ang gagamitin lang nila ay yung cellphone, tama? Opo, Mr. Chair. At kung halimbawa sa isang lugar mahina ang cellphone, pangkaraniwan medyo erratic din yung magagawa niyang coordinates, tama? Yes po, Mr. Chair.
Kaya nga nung sinasabi po ng Yusek Kati na reliable yung PCMA na talagang parang capable pa na wala kanyang ghost project, masyadong mahirap paniwalaan kasi wala pala kayong satellite. As far as I know po, wala pong ganung satellite eh. Yun nga po. Kaya ang sinasabi niya na real time, mukhang hindi totoo. At sapagkat kayo ay dependent din kayo dun sa mga encoder sa baba. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ang use normal po niya is there are